Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus April pera and career reading. So alamin natin naghihintay para sa inyo sa pera, sa career, sa trabaho, sa negosyo, sa kaching-kaching. Okay? So Aquarius, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question, ask that at the end of our reading. Sasagutin ko po yan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aquarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month, you have the Hanged Man. Beautiful. O, siya nga pala mga Aquarius, salamat ha. Sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment. Sa mga new subscribers natin, hello po. Welcome to the channel. Yan lang po yung tanging paraan to support me every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So, keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Ten of Wands. Okay, ramdam dito ng yung spirit guides, Aquarius, na nahihirapan ka na tungkol sa isang bagay. Hindi mo alam kung dapat ko na ba tong bitawan, hindi mo alam kung dapat ko ba bang ituloy, dapat ko ba bang tapusin, dapat ko ba bang ilaban to hanggang dulo, kaya ko pa bang papasanin to, parang ganyan. You're now contemplating because ang tagal matapos, no? You don't know na kung anong dapat mong asahan, may pagkaligaw ka ng naramdaman about something, and sobrang heavy na, no? Maaring heavy na yung problema sa trabaho, heavy na yung problema sa pera or sa career, maaring lahat ng responsibility sa'yo binigay, sa'yo nakaatang, kaya parang nahihirapan ka to charge forward. Pero wag ka mag-alala, kitang-kita ko dito na your hard work will pay off. Kung ano man tong pinaghihirapan mo ngayon, ending na ito. Matatapos din tong bigat na ito at gagaan na ulit. Okay? So, magandang kapitan mo yan this month. Okay? Especially in your core energy, meron kang the Hanged Man. Kitang-kita ko dito, many of you ay nasadlak sa isang parang stagnancy. Parang naburo ka dyan, merong mga nahinto eh. Parang meron na delay, merong mga walang pinatunguhan, stuck, kumbaga. And you're thinking, teka, paano ba to aandar ulit? No? Pinapayuhan ka dito, Aquarius, to surrender. Surrender mo kay God yung mga takot, yung perfectionism mo, yung mga overthinking mo, kahit wala pa man din, pinapangunahan mo na agad ng nega, di ba? So baguhin natin yan. Tinatawag ka ngayon ng iyong spirit guides to see the bigger picture. Meron ka daw isang bagay na hindi mo talaga nakikita for what it is. Okay? Parang napakalimitado daw ng pananaw mo sa isang bagay. Kaya yung atake mo, kahit gaano mo ginagalingan, pumapalya. It's because maling paraan mo siya tinitignan. Sabi dito, kung lalawakan mo ang isip mo, marirealize mo na, ay, may option B, X, M pa pala ako. Bakit ako nananatili sa option A lang? Pinipilit mo ng pinipilit yung option A, eh hindi naman gumagana. Eh akala mo kasi yun lang yung tanging paraan. Pero in reality, there are 20 times better options para sa'yo. No? So now, open your eyes, open your mind for the clarity para mahanap natin yung tamang paraan para gumaan yung ating dalahin at makaabante na. Narinig ko dito na meron ka marirealize na parang, ay, mali pala ako dito. Ay, mali pala yun. Ganito pala dapat. Mga ganyan. Okay? Hanged Man, the Knight of Wands. Okay? Ramdam ng yung spirit guides yung giggle mo na makaabante na, lumusong na to, magkaroon ng development, magkaroon na ng pag-andar, no? But here, pinapayuhan ka na, balansehin mo yung giggle mo, yung passion mo sa logic. Minsan puro ka bira, minsan puro ka laban, puro ka gora, laban. Pero minsan kulang ka sa plano. Kulang ka sa clarity pagdating sa mga gagawin mo. Siguro napansin mo din na minsan sa sobrang giggle mo, sa sobrang energy mo, sumugod ka na lang doon ng walang pinag-iisipang plan A, plan B, plan C. Kaya ang ending, balik to zero. Di ba? So, para hindi ulit yun mangyari, panahon to para ilatag mo na ang lahat,
lahat ng options, lahat ng pwede kong gawin para pag sumugod ka, dire-diretso. Okay? Para walang antala. Panahon to para i-recognize mo, Aquarius, kung saan bang parte ng buhay ko ako may delay. Kapag narinig mo kung saan ka may delay, nakita mo na pinpoint mo, doon mo makikita na, ito pala yung rason. So, ito pala yung dapat kong baguhin bago tayo bibira. Okay? Importante yan. So, mga Aquarius, ano ba to mga pera and career wish mo na gusto mong matupad today, this month? Comment mo na yan sa ating comment section. I-manifest mo, it will arrive for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Two of Swords. Okay. Si Two of Swords dito, pinapayuhan ka to open your eyes para makapamili ka sa better option. Huwag ka daw makontento sa dalawang option lang tapos nahihirapan ka pa. Baka naman daw meron pang iba dyan na ibang option, ibang pamimilian na much better. Example, nasa mall ka, nahihirapan kang mamili sa dalawang magkaibang sapatos. Parehong stilettos, parehong black, parehong shiny, parehong mataas ang takong, bet na bet mo. Pero pareho silang mataas ang presyo, mahal, di ba? So talagang nakatayo ka doon, nag-iisip ka, alin ba itong shoes 1 or shoes 2. Pero hindi mo nare-realize sa kabilang stante, merong mas mura, merong mas maganda na swak sa budget mo. So parang ganun, di ba? So if you are trying to decide on two different things, baka naman may third option pa. Baka naman may fourth, may fifth. At yung fifth na yon ay much better at swak sa'yo. So wag kang mapirme sa dalawang magkaibang bagay. Find other ways. Maaring yun ang para sa'yo. Two of Swords, the Two of Wands. 2, 2. Angel number of alignment. Angel number of really going to the direction na tinuturo sa'yo na yung higher self. So ano ibig sabihin nito, Aquarius? Sabi niya, para makita mo yung tamang landas para sa'yo, kailangan paliwanagin natin ang ating sarili. Maupo ka muna. Pinapayuhan ka rin na magbakasyon. Baka kailangan mo ito, no? Bakasyon ka, bitawan mo muna yung mga dapat bitawan, panandalian, para makapag-isip. Kasi nakita ko dito na tinatawag ka ng yung higher self to listen. Listen to your intuition. Because you will know what you want. You will know the right door. You will know the right move. Pero dahil nahihirapan ka ngayon at bigat na bigat ka, nahihirapang pumasok yung intuitive message sa'yo. No? So, now, bitaw muna tayo. Example, meron kang inaasikasong project, bitaw tayo today, bukas na lang ulit kasi kailangan mo munang makahinga. Para luminaw sa iyo yung plano at makahanap ka na ng right solution or right move na kakaiba sa mga pinagpipilian mo. Ramdam ko talaga dito, meron pang lalabas na much better option at yun ang kukunin mo. Kaya importante malinaw muna sa iyo ang lahat ng sitwasyon nang sa ganun mahanap mo yung right option. Okay? Importante yan for you. So, mga Aquarius, ano pong ginagawa nyo today? Comment down below. Ikaw ba'y naglalaba while watching this video? Ikaw ba'y nagpe-prepare ng almusal while watching? Comment down below po. In the area of what you need, meron kang the Temperance card. Ang kailangan mo dito ay pasensya, pasensya, pasensya. Habaan mo ang pasensya mo. Narinig ko na wala kang dapat madaliin this time. Okay? Especially sa mga career move, sa mga pera move, sa mga plano mo sa iyong negosyo o trabaho. Kailangan daw ito idadaanan mo yung proseso, magtanong-tanong ka, no? Research, ask for other people's opinion para matimbang mo kung ano ba yung dapat kong gawin. Ano ba yung dapat kong aksyon. Ganyan. Pero kung mamadaliin mo to, baka lalo kang mahirapan. Baka lalo kang ma-stuck. Diba? So, now, gradually, and lightly, daanan mo yung prosesong ito. Huwag kang mainip, huwag kang mataranta. Okay lang yan na dahan-dahan nang sa ganon tama bawat hakbang. Because you need to plan ahead. Because this decision is something that can change your life. Kung ito ay life-changing, kailangan talaga maingat ka sa bawat hakbang or sa bawat pamimili. Kaya ngayon tinatawag ka Aquarius to really alchemize. Panahon to para buuin, trabahuhin, aksyonan, paghirapan, no? Kailangan dito ng sipag mo nang sa ganon mag-come up ka sa best choice and best course of action sa ginagawa mo ngayon. Hindi pwede ang shortcut.
At hindi pwede ang walang pasensya this time. Okay? Temperance, the chariot card. It's all about your advancement o pag-abante sa isang bagay. Hindi pwedeng inip na parang, sige na, okay na yan, larga na tayo. Sige na, wag mo na masyadong bilangin yan, okay na, punta na tayo doon. No. No? Kailangan bawat hakbang, bawat andar, binubusisi mo. Dahil ikaw din ang babaksakan nito kung sakaling nagpadalos-dalos ka. Okay? Hindi hindi success ang katumbas ng mabilis na action. No. Hindi porket mabilis ka ay successful agad. Hindi. Wala sa bilis yung basehan ng bagay na yon. No? So now, while you're moving forward and charging forward, kailangan mong siguraduhin na lahat ay balanse, lahat ay okay, every single detail binabasa mo, every single detail inaasikaso mo para yung pag-andar mo walang antala or walang andap-andap. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Five of Pentacles. Si Five of Pentacles here, sinasabi ng yung spirit guides na nahihirapan ka na at paulit-ulit na ito. Minsan, you feel like bakit parang walang nangyayari? Bakit parang nandito ako forever? Bakit walang paggalaw? Ang sipag ko naman, ginagawa ko naman, matrabaho naman ako. Pero bakit nandito pa rin ako? Bakit hindi gumagalaw? Walang nangyayari. It's because ikaw mismo, pinapahirapan mo ang iyong sarili. Marami kang dala-dala na rason kung bakit ka nag-i-struggle dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, panahon na para bitawan yung kabitaw-bitaw nang sa ganon gumaan kung ano man to pinagdaraanan mo. Ipasa mo na yan sa iba. Ipasa mo na yan sa karapat-dapat na tao na maaring makatulong sa iyo para gumaan ito. Example, meron kang problema sa pera sa family. Pinapayuhan ka this time na maaaring ipasa mo din yung ibang responsibility sa ibang family members para matulungan ka sa struggles na ito. Okay? Example sa work, nahihirapan ka sa isang bagay pero kinakaya mo mag-isa at nahihirapan kang tignan kung ano ba yung magpapaalagwa sa iyo para makalagpas dyan. Let other people help you para gumaan to. No? Seek out help. Seek out guidance and assistance nang sa ganun makalaya ka dito. Okay? At makawala ka na sa stuck energy at makaandar ka na. Importante yan for you. Five of Pentacles, the Nine of Swords. Yes, sobra na yung bigat at stress na dulot sa iyo ng problema mo. Mahal ang bilihin, maraming gastusin, mainit, no? Meron sa inyo na wala ng trabaho o kaya maliit ang kita ngayon, no? Hindi mo alam kung saan ka kamay ng Diyos kukuha ng pangsuporta sa lahat ng problemang ito. Kaya nga sabi ko sa iyo dito kanina, ask for help na, no? Kailangan mo na ng tulong mula sa ibang tao para umandar ka at makawala ka na sa prison na yan, sa pagkakulong na ito. May solusyon. Huwag mong indahin yung hirap, okay? Huwag ka magpaka-victim this time, Aquarius. Huwag tambayan yung problema. The more na may problema ka, the more na kailangan mo talaga tong idiretso. Okay? And do not let your hardship make the best out of you. Okay? Sabi dito, gagaan din to kapag alam mo kung paano gamitin yung skills mo. Meron ka daw talent or skills na yun ang strength mo eh. Pero ang ginagawa mo kasi ngayon, pinapahalagahan mo yung weaknesses mo na ay wala akong ganito, wala akong ganyan, kulang ako sa ganito, kulang ako sa ganon, kaya lalo ka nababaon. Kaya sabi dito, use your strength in your advantages para makalaya ka sa problemang yan. Kapag ginawa mo yon, eto ka. You have the Queen of Pentacles in your near future. Sabi dito, everything will be solved. Everything will work out para sa'yo. Kung ano man itong inaalagaan mo, tutubo siya ng malago, matibay, long-lasting sa'yo. Kapag nangailangan ka, meron ka madudukot. It's all about you having a stable life and protecting yung mga bagay na alam mong dapat mong ingatan dahil yun ang papaikot sa'yo. Negosyo, trabaho, project, reputasyon, no? Kaperahan, ipon mo, no? Kitang-kita ko dito na you know what you need to protect. At kung ano man yung mga bagay na dapat mong paghirapan, ginagawa mo dahil alam mong importante to dito. Ngayon, in the near future, may intindihan mo na kung ano yung kapalit ng hard work. Kung ano yung importansya ng pagpapagod. At kung ano rin yung mga bagay na hindi ko dapat pagpaguran dahil hindi yan parte ng iniingatan ko. So now, pag malinaw sa iyo yan, dire-diretso na yung andar nito. Okay?
Queen of Pentacles, the Six of Pentacles. Yes, what you give is what you take. Ayaw mo nang maglagak or magbigay ng oras sa mga bagay na alam mong pahihirapan ka lang. Kasi ngayon, may evaluate mo na kung ano yung deserve ng hirap ko, kung ano yung deserve ng pagod ko. Yun na lamang ang pagtutuunan ko ng pansin. Kesa yung ibang bagay na alam kong wala naman ako mahihita. No? Example, meron kang resto bar, tapos meron kang day job sa opisina, tapos meron ka pang online shop. Pero yung resto bar mo, hindi kumikita, puro lugi pa. So parang you are now able to let go of something na hindi gumagana at focus ka na lamang sa day job mo at saka sa online shop. Kasi yun talaga ang kumikita. Yun ang merong pag-andar, di ba? So alam mo na kung saan mo ilalagak yung attention mo. Kung saan ka talaga meron nahihita pabalik. Parang ganon. Okay? So, in your challenge, meron kang the Four of Swords. Kulang ka sa pahinga. Overwork ka na. Some of you ay tawag dito, burnout na. And many of you ay walang pahinga, walang tulog, kayod ng kayod, alone, no? And you're doing things on your own. Pinapayuhan ka this month, Aquarius, to take care of yourself. Have a breather, no? Magpahinga pag kinakailangan. Yung day off mo, kunin mo yan. If you have vacation leave, siguro ito yung time na kunin siya, no? Because kailangan ng katawan mo ngayon ang mag-replenish, mag-recharge, at saka parang dali ang huminto. Para siguro, ito rin yung time for you to think clearly. Kapag nakapaghinto ka, nakapag-recharge ka, nakapagpahinga ka, lilinaw ang isip mo para solusyonan yung mga problema at makalaya ka na sa mga choices mo at makatuloy ka na sa new life or new era ng buhay. Okay? Panahon to take that advantage, no? Take that time to take a rest and for clarity and for rejuvenation. Four of Swords, the Seven of Wands. Yes, ipahinga mo muna yung mga laban mo daw, no? Laban ka ng laban. Many of you bata pa lang nagkatrabaho na. Many of you hindi na nakapagtapos ng college o ng high school dahil kailangan lumaban sa buhay at magbanat ng buto para sa pera, para sa karera, para sa pamilya, di ba? Pero sabi dito, sa sobrang nasanay ka ng laban, hindi ka na naghahanap ng time para sa pahinga, no? Kahit holiday nga nagkatrabaho ka eh. Kahit na day off mo, ginagawa mo yung iba mong sideline, di ba? So panahon to, Aquarius, na magpahinga. Hindi ba porket nagpahinga ka ay hindi ka nalalaban? No. Nagiging matalino ka lang na bawat laban ko, kailangan energetic ako. Kailangan full of stamina ako and energy. Para mangyari yon, prioritize your rest. Okay? Importante yan for you. In your fortune, meron kang grace under gratitude, grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Sabi dito, mahalin mong buhay mo. Kung ano man yung mga meron ka ngayon, alam ko nahihirapan ka sa ekonomiya, sa gastos, sa pera. Pero if you could just appreciate what you have around you, ngayon gawin mo siya. Tumingin-tingin ka sa paligid mo, yung kama mo, yung computer mo, yung cellphone na hawak mo, yung bubong ninyo, yung damit mo, no? Yung alahas mo, yung makeup mo, sapatos mo. Lahat yan dati, hiniling mo lang. Pero ngayon, na-enjoy mo, di ba? So, be grateful with the small things. Because kapag grateful ka, magnet yan for more blessing. Okay? In your fortune, itong napakagandang sign para sa iyo, Aquarius, this month. Kung ikaw man po ay may problema, pag-struggle or stuck energy pagdating sa pera and career, aasahan mo na aandar ka na. Aalagwa ka na. Kung stuck yung pera, walang nangyayari ngayon, nandiyan na, darating na. Kung sa trabaho parang walang nangyayari, paulit-ulit lang, biglang boom. Kung ano yung mabigat dati, gagaan na ngayon at pasulong ka na sa quieter, easier, better part ng ginagawa mo ngayon. So congrats po. Example din, kung ang negosyo mo medyo matumal dati, walang bumibili, mahina ang kita. Ngayon, unti-unti na yung mag-i-ease up. Dadami na yung kita, aandar na yung negosyo mo, okay na siya ulit. Parang ganyan. So, asahan mo yung pagbuti ng lagay at paandar ka na palayo sa lahat ng struggle na ito. Congrats po. Six of Swords, the Nine of Cups. Wow, alam mo na, Aquarius, pag lumalabas to, time na for you to make a wish. Go na, pumikit ka na dyan, mag-wish ka na. And here, talagang pasugod ka na sa katuparan ng pangarap mo. You will feel the tranquility. Yung payapang puso na parang, ay, bakit ako relax ngayon? Bakit parang
hindi ako aligaga? Bakit parang hindi ako stress, no? That is a big indication na malapit ka na sa iyong goal. Okay? Congrats po. Sabi dito, yung kapayapaang mararamdaman mo, bubulagain ka dahil hihilahin ka niyan patungo sa goal mo this time, especially with money, with your career. You will feel it, na relax ka na, yan na yun. Okay? Congrats po sa mga Aquarius dyan. In your divine messages, meron kang you are good enough. Sabi dito, wag na wag mong pagdududahan ang iyong sarili. Magaling ka, mahusay ka, masipag ka, malakas ka. Okay? So, be proud of yourself. Embrace who you are. Kasi yan yung gamit mo at bala mo para manalo ka sa buhay. Okay? In your divine messages, meron kang the high priestess. Yes, trust yourself. Believe in yourself. Kahit malabo, kahit hindi sigurado, kahit na marami kang unclear path, you need to trust your intuition. You need to trust your instinct. Pag alam mong kaya mo, kaya mo. Pag alam mong ayaw mo, ayaw mo. Believe on that. Okay? High priestess, the Eight of Pentacles. Yes, pagdating sa iyong mga ginagawa, sa trabaho, sa karera, sa project, sa lahat ng inaasikaso mo, kailangan ikaw mismo yung unang taong may tiwala sa iyong sarili. Hindi ibang tao, hindi fans mo, hindi ka mag-anak mo, ikaw mismo. If you believe that you can, ma-achieve mo yan. If you believe na para sa iyo to, makukuha mo ito. If you believe na kayang-kaya mo siyang gawin, talaga namang panalong-panalo ka dyan. Okay? No? Kapag may tiwala ka sa iyong sarili, kayang-kaya mong pagbutihin, ma-accomplish, mapagtagumpayan yung isang bagay. Okay? Importante yan for you. Many of you are getting a new job or having the clarity sa mga passion mo. Dati hindi mo alam kung ano ba yung dapat mong pagkaabalahan, kung magaling ka ba sa sports o hindi, or kung balak mo magtayo ng sariling negosyo o hindi. Ngayon, yung passion mo, gagawin mo na siya. Halimbawa, many of you balak ng magtayo ng negosyo about accessory o makeup or gamit sa bahay, mga ganyan. So, you will know your passion na pagkakaabalahan mo at alam mong kayang-kaya mo yan. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have mountain, major, challenge to overcome. Yes, talagang meron ka mga dapat lagpasan, pero nakita ko dito kayang-kaya mo yan. You're on the peaceful side na eh. So, talagang nakalagpas ka na sa mahirap na parte, and heto ka, payapa na, okay na. Congrats po. You have March o mga Aquarius. Meron ba kayong special occasion pag Marso? Halimbawa, birthday ni kapatid, anniversary, special occasion. Kung meron po, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone sa buwan ng Marso. Okay? Another message, you have June and November. O, ang tabayanan mo, Aquarius, meron ba kayong special occasion sa June, November, and March? Kung meron, ibig sabihin this reading is for you. Pero kung wala, November, June, and March are your lucky months. Okay? Congrats po. Ang outcome ni Aquarius for April, pera, and career, the Ten of Cups. Wow! Really a fortune after difficulty. Pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng unos, pagkatapos ng hirap, heto ka. Celebrating with your family, with your loved ones. Nakasurvive ka at nakuha nyo na yung mga bagay na gusto nyo makamit. Okay? 10-10 here, ending of a cycle, ending of hardship, completion, success, no? Kung meron po kayong binubuo na pampamilya, halimbawa visa, baka mag-migrate na kayo, asahan mo na makukompleto nyo na, yung dapat yung kompletuhin, and ready na kayong abutin yung gusto nyo na yan. Okay? Nakita ko dito talagang wishes coming true for the family. Meron pong hiniling na pampamilya ang darating ngayon. But nevertheless, talaga namang paggaan ito mula sa mahirap na parte. Congrats po. Ten of Cups, the King of Pentacles. Yes, this is all about assurance, stability, long term. No? Kung meron kang negosyong balak itayo, kitang-kita ko dito na it will be stable, it will be successful, at yung kita ay dire-diretso. Kung ito man po ay pampamilyang wish, halimbawa bahay, nako, talagang successful siya. Or meron sa inyo family member na lilipat abroad o magkakaroon ng magandang trabaho at talagang sasapat na pantustos sa pampamilya. So congrats, okay? Money is coming, stability is coming, and the fortune is coming for you. Congrats po.
So Aquarius, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your one question. Okay? Inhale and exhale. Mabilisan lang to. You have the Three of Swords, the Ace of Cups, and the Four of Pentacles. At the bottom of your deck, meron kang the Devil card. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, with regards to your question, kailangan mo daw maging matapang ngayon at huwag kang sunod-sunuran sa mga tao sa paligid, sa mga dikta sa'yo, sa mga pressure sa'yo. No? You need to be the person of your own, be independent, and stand your ground, and have that power within na sundin yung tawag ng damdamin mo kesa unahin mo yung opinion ng iba or judgment ng iba. Sabi dito, listen to your heart. Alam niya na marami kang heartbreak in the past, mga trauma, mga kasakitan, or rejections, pain, suffering, depression, or disappointments. At maaring ito yung dahilan kung bakit ayaw mong kumilos ngayon o parang stuck ka dyan, parang wala kang magawa, no? Sabi dito, you need to open yourself. Masyado kang guarded, masyado kang nakayakap ng ganyan. You're so protective of what you have to the point na wala nang nangyayari. No? Hindi ka nag-a-achieve ng bago, wala kang growth, wala kang success dahil masyado mong pinapangalagaan ang sarili mo. No? Maybe because of the heartbreak from the past. I understand. I completely understand you. Pero sabi dito, ito ang dahilan kung bakit walang abante o walang nangyayari. Sabi dito, palayain mo ang sarili mo sa kumakadena sa'yo. Maaring wrong thinking, wrong mindset, or wrong people around you na pumipigil sa'yo para ma-achieve yung bago. Here, learn to heal muna yourself. Ramdam ko dito, paghilumin mo muna ang sarili mo. Dahil nga, marami ka pang hang-ups, marami ka pang issue sa buhay, kesa yakapin to ngayon-ngayon. Sabi dito ng yung spirit guides, learn to open yourself more. At kailangan to ng practice, kailangan to ng realization this time. So if your question is a yes or no, for now, the answer is no. Kasi marami ka pang dapat asikasuhin, paghiluman, at bitawan. Meron kang dapat bitawan nang sa ganun makapasok tong bagong bagay na ito. Very preoccupied ka pa dun sa luma. No? Alam mo nang kabitaw-bitaw pero niyayakap mo pa rin. Once mabitawan mo yan, saka to papasok. Yung mga bagong bagay. Kaya today, while we're talking, no muna siya. Kasi nga, marami ka pang dapat asikasuhin, mga dapat baguhin. Pero pag nabago mo na yan, balik ka dito, alamin natin kung ano yung sagot para sa'yo. Okay? For now, it's no. Pinoprotektahan ka pa dahil marami ka pang dapat i-improve sa aspetong yan ng question mo. Okay? So Aquarius, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April Pera and Career. Sa po kayo nakaresonate, comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.